Operation Tulong USA. Mabuhay po kayong lahat mga ka-OFW at mga ka-Pilipino. Kumusta po kayo lahat? Pero bago tayo magtungo sa mga iba pang kaganapan sa lahat ng ating mga gagawin ngayong araw na ito, nais kong itungo muna ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patnubayan kami sa lahat na aming gagawin sa araw nito. Mapa seryosong usapan, biruan, katuwaan o kabanalan man. Ang lahat ay ginagawa namin ito ayon sa iyong kagustuhan. Amen. Kamusta po kayong lahat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW? Inaasahan ng inyong lingkod na anuman ang inyong ginagawa sa mga kayo naroon iba't ibang bahagi ng mundo, kayo ay sinasapit natin ng nasa mabuting kalagayan. Yan ang aking dalagin lagi. Yung mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan o nasa mga pagamutan o nasaan man, ay dalangin ko na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At tayo naman ay magtungo sa mga iba't ibang selebrasyon. Magsiselebrate ng kanilang mga wedding anniversary, magsiselebrate ng anumang selebrasyon, lalo-lalo na ang mga magbe-birthday sa araw na ito. Kaya mga ka-Pilipino, bago tayo magtungo sa mga birthday celebrants na ating babatiin, nais ko munang patunayan sa inyo na tayo po ay nasa himpapawid sa loob ng inyong mga Facebook. Kaya patutunayan ng inyong lingkod ang hinggil dito, para sa ganun ay maipadama ng ating programang ito na tayo pong lahat na mga ka-OFW ng inyong lingkod ay alam ninyo na tayo ay sumasaimpapawid sa loob ng Facebook. Ito po ay patutunayan ko sa inyo. Tayo magtutungo ngayon sa ating home base, ang utusa.tv. Yan mga ka-Pilipino, ayan, narito na po tayo sa page ng utusa.tv. At ito ay palalakan ko. Yan, isusumin ko. Ayan po, nakikita ninyo. At muli ay i-demonstrate ko sa inyo na tayo po ay pwedeng mag-on the air sa loob ng inyong Facebook. I-type lamang ang dito po sa write something, dito sa write post, ay isulat po ninyo www.otusa.tv. At pagkatapos, pumunta kayo sa post na ito, yung word na post, at i-click po ninyo at voila! Nariyan na ang icon o website ng otusa.tv. I-click po ninyo ito at tayo ay makikita ninyong nasa loob na tayo ng Facebook at nagpo-broadcast. Makikita po ninyo si Calpito. Ayan! Ayun si Calpito. Lit ang mukha ni Calpito. Ayan. Ha? Teka muna, mag-aayos nga tayo. Ha? Kinakailangan maayos ang natin dahil nandito si Waldo eh. Yan si Waldo, ang kaagaw natin sa pagad na lalaki yan eh. Nanghihingi nga ako ng kanyang kapitbahay. Ayaw niya eh. Okay. Ngayon ay i-close ko ito. Napatunayan ko na sa inyong tayo po ay nasa himpapawid sa loob ng inyong mga Facebook. Kaya ayan, i-close ko yon. Then babalik ako sa dating size, regular size ng ating page. At titingnan ko yung notification na yon. Nasa notification natin ay si Baker Bone at Porasya. Ano ang kanilang comment dito? May comment sila. Basahin natin kung anong comment nila. Sunod-sunod pala itong mga nasa teka muna. Magsusulat ako dito. Sabihin kong on the air na tayo. Okay. We are now okay. www.
I-click na lang natin ito para makita nila ang... Teka muna. Sandali. Kapag clinic ko yun, ay papasok yun. Pero ang gagawin ko ay www.otusa.tv tapos is now live on the air. Okay? Exactly 5:30 p.m. Los Angeles time. Okay. Yan. At, okay. Wow! Ang retrato pa ni Renz Rio naroon. Naka-display. Nakita niya, palakan natin. Palakan natin, ha? At yon si Renz Rio. Ha? Ayun ang picture ni Renz Rio. Dati-rati ay Makata Princess Toria. Right? No, Makata Prinsesa. Okay. Agad na nag-comment o nag-like si Florence Bangsoy at si Beckerbone. Ang tabayanan ninyo, marami tayong kaganapan dito ngayon mga ka-Pilipino, no? Bago ay makikita ninyo na mayroon na tayong One to the Hem, dalawa ang kailangan ng kaihem. Meron tayong Dear Kuya Manny Calvito at meron din tayong isang segment pa na ano ba yung isang segment natin dito, mga panawagan, mga public service o iba't ibang paglilingkod na pabayan. Ngayon ay magtungo tayo, palalakan ko at pakikita ko sa inyo na pupunta tayo sa event. Dito sa event ng ating home base ng Otusa.tv ay makikita po ninyo ang event. Alamin natin kung ano nasa event para sa ganoon mabatin natin yung mga may birthday. Ang may birthday ngayon ay si Josette Lora. Happy birthday sa inyo lahat. Palalakan ko ito. Yan, para makasama ko kayong magbasa dito sa nakapaskil sa events, yung mga may birthday for today. Josette Lora, Verna Aicardo, and Philip Villarosa. Maligayang kaarawan sa inyong tatlo. Pero meron pa din na magbe-birthday tomorrow. Pero sa Pilipinas ay nauna sila, kaya alam ko na dyan ay nagbe-birthday na ang dalawang ito, si Mark Justin Elisis at si Jose Reyes. Happy birthday sa inyong dalawa, Justin, Mark Justin Elisis and Jose Reyes. At yung mga nakatakdapang mga birthday sa mga darating na mga araw ay wala iba kundi babasahin natin ang mga ito. Si Mek Toledo Liboon, Maricel Awe, at yung lima na hindi nakalagay doon ay sina Rosalie Calpito, Manuel Lydia Sison, Marilyn Marfilia, Armando Sapno, at Devina Arpia Andal. Abo, ang mga ito pala ay magbe-birthday lahat. Ibabalik ko sa dating size ng page na ito at ako ay magtutungo naman, ibabalik ko ang page ng ating home base. Ang ating home base na ginagamit ay ang otusa.tv. Okay, meron nga pala akong another announcement, ito ay nais kong ipaabot sa lahat sapagkat ito ay bagong katuwaan po natin, ang announcement na ito ay hinggil sa ating katuwaan na hula hoop joke contest. Ito ay babasahin ko itong announcement na ito, okay, at ilalagay ko dito okay, unahin natin www.otusa.tv read live on the air this announcement at exactly anong oras na ngayon? 5:42 p.m. LA time. Okay? Salamat
at mabuhay. Yan. Itinap natin yun, ano? At ngayon, ipapasahin natin. I-clinic ko na ba yun? Okay. Clinic ko na. At ngayon, ipapasahin natin ito. Palalakan ko, isuzoom in ko para kasama ko ay magbasa. Ito po, announcement hula hoop joke contest. 1. Post jokes, original or non-original jokes must be posted on otusa.tv group page. Dito po ninyo ipopost. Number 2. Start posting of entry will be every first date of the month. Third, last day of posting entry will be posted 27th of each month. Mali pa spelling ko na each. Kulang ng A. Pasensya na kayo. Number 4, announcement of winners will be at the end of each month. Number 5, whoever receives the highest number of likes will be declared winner. Number 6, $100 cash and an award certificate will be given to the winner. And number 7, the official announcement of winner, double I pa yung, mali pa yung spelling ko. Kawawang kalpito. No, that's right. Ulitin ko. No, that's right. The official announcement of winner will be broadcast live on otusa.tv. Dalawa ang mali kong spelling dito, yung each at yung winner. At any rate, alam ko maunawaan nyo na yan, maintindihan. Ano? Yan ay katuwaan po natin. Kaya, starting this time, ay pwede na kayong maglagay ng inyong mga jokes at ang pinaka maraming ma-receive na likes ay siyang mananalo di-declare pagdating ng every 27th of the month. Okay. Tingnan natin to. Mayroon ng joke na narito, no? Nag-receive na ng how many likes? 1, 2, 3. Tatlo ang like nito. Ito ang kanyang entry na joke. Jack's last will and testament. Okay, ganito ang kanyang joke. Basahin natin, ha? Jack has died. His lawyer is standing before the family and reads out Jack's last will and testament. To my dear wife, Esther, I leave the house, 50 acres of land, and $1 million. To my son, Barry, I leave my big Lexus and the Jaguar. To my daughter, Susie, I leave my yachts and $250,000. And to my brother-in-law, Jeff, who always insisted that health is better than wealth, I leave my treadmill. Napatawa naman ako. May treadmill ka ba, Waldo? Ha? Wala? Ikaw, BTG, may treadmill? Sa 24 Fitness, doon ako nag-treadmill. Doon ka? How many days a week? At least, if I have time, I do it twice in a week, but I do Zumba. Zumba? 1 hour class. 1 hour class once a week? Yeah, sometimes Can you give us a demonstration of Zumba? but I don't have my athletic gears right now. Tomorrow demonstrate to us. Zumba is like a aerobic Yeah. local. Na, Zumba, Zumba, bamba. Di ba? No impact. Wala. Mark, Yes. do you do Zumba? I Zumba on my beer. Can you switch on your... No. No? We don't, you know. You're not ready? I broke my camera already. Oh. With my face. Okay, just say hello then to our viewers all over the world. Hello, everyone. Yeah. That's it? Well, that's it. I love you. You're very cute. Okay. Now, nais kong bigyan pansin itong ipinost sa atin ni Rogelio Ordonez, ang kilalang manunulat at hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ito yung kanyang isinulat hinggil dito sa Scarborough Shoal. Okay, basahin natin to, ha.
ipinost ni Rogelio L. Ordonez ang ganito. Babasahin natin. At the disputed Scarborough Shoal, 3 Chinese fishing vessels along with 2 Chinese military ships had backed off and left the area. Amazingly, the lone Filipino naval ship stood its ground. When asked for comment, the Filipino captain said, sana po dumating na ang piyesa para mapaandar na namin at makaalis at makauwi na rin kami. Hindi pala maandar yung barko nila. Talaga din naman. Nako! Ha? Talaga wawang Pilipinas. Nako, talaga din naman. Now, here's another segment ng ating show. Itong segment na ito ay walang iba kundi itong ating binanggit noon na Wanted Ehem. Ang init ng iyong yakap at tamis ng iyong halik, ang siya kong nadarama. You can talk, they can hear us. Katabi. I can hear it. Sa bawat sandaling ako'y nasa ibang piling. Alright, we're good. Ikaw ang See? Wanted Ehem. Itong Wanted Ehem ay another portion ng ating katuwaan, ano? Dahil alam ko na yung mga OFWs na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, yung sinasabi ko na 40 bansa na nanonood sa atin, ay alam ko na ilan sa kanila ay nalulumbay, nalulungkot, mga single yan, o kaya divorce, o kaya hiwalay, o kaya ay sadyang hindi pa nagkaroon ng kaehem. Ito ang panahon para sa ganon ay magkatuwaan tayo. Katuwaan lang naman to eh. Hindi yung sinasabi na ehem. Ang tanongan nila, ano ba yung ehem, Kuya Manny? Bakit mayroon ka tinatawag na wanted ehem? Hindi ba yung lalaki kapag nakakita na naglalakad na magandang chicks, di ba? Lalo-lalo na kung napagmamasdan ng hubog ng binti ay kakit-akit, di ba? Kasunod ng kanilang pito na ay kasunod yung salitang oh, see? Di ba? Yun ang gusto niyang sabihin doon, naka-ehem. Yan, ang ibig ko sabihin sa ehem. Sa halip na sabihin kong wanted. O, di mas maganda yung ehem. Kaya ito ay bahagi ng ating katawan. Sino-sino ang mga naghahanap ng kanyang ka-ehem? Ito ay parehong narito sa Amerika. Ito ay pwede ninyong i-request sa inyong Facebook. Ang kanilang mga pangalan ay ito. Si Ambi Tabi, female, divorced, US citizen. Wow! Kaganda naman ang pagkakataon ng sino ang maka-KM nito. US citizen. Ha? Waldo. Ha? Ayos na ayos. At isang binata na ang pangalan ay Jose Parada. Male, single, 21 years old, Mexican-born, US citizen. Yan. Itong mga pangalan nila, si Ambi Tabi, yan ang kanyang pangalan sa Facebook. Si Jose Parada, ay yan din ang kanyang pangalan sa Facebook. Katunayan na sa akin ang kanilang mga pictures. At kung nais ninyo makuha ang kanilang mga pictures, ay, ewan ko kung paano nyo i-request, isa sa maaaring bukas, ay ipopost ko yung kanilang picture na dalawa. Picture ni Ambi Tabi at picture ni Jose Parada. Yan ang ating gagawin bukas. At pwede kayong, lahat kayo na available, wag na yung not available dahil baka hahagarin ako ng tabak ng inyong mga KM.
Hindi bali sana kung laging nandito sa tabi ko si BTG at saka si Waldo, pwede tayong pwedeng kalasag. At si Ernie, magaling sa kwan yun. Self-defense. Asan si Ernie nga pala ngayon? Ba't hindi ko nakikita? Mukhang busy, ano? Mukhang busy. Ay, yung isa sa napakabait na mason dito ay napakagaling ng self-defense. Tinuturuan nga kami kahapon napakasakit naman pala, no? Ha? Yung mag-practice ka ng self-defense, BTG? Ha? Ibabalibag ka Lumalagotok yung katawan ni Waldo Okay. So, yan ay isa sa bahagi ng ating katuwaan. Ano ho? Meron tayong hula hook joke contest. Yung pinakamarami ang ma-receive na likes, yun ang mananalo. So, pwede na kayong maglagay ng mga entry ninyo. Ipopost lamang ninyo sa utusa.tv. Diyan lamang po ninyo ipost, dito sa utusa.tv para sa ganun mas madali kong puntahan. At dito ay sama-sama na mapupuntahan ko yung hula hook joke contest, yung one to the hem, yung iba pa na ating katuwaan para sa ganun ay isa na lamang pupuntahin ko doon sa home base natin. At ngayon ay magtungo tayo dito sa portion ng Dear Kuya Manny sapagkat meron dito nais kong basahin ito sapagkat alam niyo nakakauntag damdamin itong sulat na ito na ipinadala sa atin ni Grace Nieva. Hanapin ko yung kanya sulat dito. Kaya gusto ko na i-post ninyo rito lahat sa utusa.tv para sa ganun ay madali kong hanapin ang inyong mga ipinopost. Isa na lamang ang pupuntahan ko. Ito yung sulat na nais basahin natin at ito ay sinulat ni Grace Nieva. Okay? Nasaan na yung sinulat niya? Yung sinulat ni Grace Nieva, ito. Ito ang kanyang sinulat dito. At babasahin ko ito, pero ilalagay ko muna ito, www.utusa.tv. Read your letter. Your letter you posted exactly. Okay. Read your letter you post. Read your letter on the air. Read on the air. Yan. Ito naman. Live on the air. Air. Your letter posted. Your letter you posted here. Posted here at exactly 5:56 p.m. LA time. Okay. Babasahin natin mga kapalabino, Ito ang kanyang sinasabi dito sa kanyang liham. At ito'y nakakauntag damdamin. Okay? Ganito ang sinasaad. Babasahin ko ng naayos sa pagkakasulat, at lalakhan ko para makasama ko kayo na magbasa. Ito ay sinulat ni Grace Nieva noong linggo, April 29, 2012, ganap na alas 11:07 ng gabi. Okay? Ito ay alay ang likhang ito sa iyo anak, mga manggagawa sa abroad na naglaan ng buhay. Dear anak, nais kong malaman mo maayos ako at nais kong ipabatid sa iyo ang aking mga ginagawa dito. Pero bago pa man yan, ibig kong malaman mo na ako ay nagagalak at kayo ay nakapagtapos na. Nagagalak ako at kayo ay nakarating sa mga pangarap nyo. Ilang taon na lang kayo naman ang papalit sa akin.
Ilang taon na lamang ako ay makakauwi na at sa mga apo ko, hari nawa ay makarating ang lahat ng kanilang mga munting hiling. Laruan, lalo na si Nene, mga tsokolate, nahilig. Kumusta na ang buhay anak? Ang ina mo na lumayo, kumusta na? Kung sakaling siya ay babalik, tanggapin nyo, mahalin nyo, yakapin ng pagmamahal at sabihin, malayo man ako, walang mababago, mamahalin at uunawain ko siya sa lahat ng kanyang pagkakamali. Anak, wala kayong dapat ipukol na sisi kanino man. Malaking panghihinayang nga lang kapalit ng hirap na walang ilaw ng tahanan. Pero gaya ng bilin ko, yakapin nyo at mahalin. Sana magawa nyo ito para sa akin. Anak, kung maari nga lang, huwag kang makipagsapalaran dito. Mahirap na malayo sa mga mahal sa buhay. Oo, natupad ang lahat. Uuwi kang merong pero kapalit niyan, kawalan ng pag-asang maiangat pa ang husto ng lahat. Laging sakto kaya tumatagal kami mga OFW dito. Aki pababatid sa iyo, ako ay nasa ospital ngayon. Ngunit andito man ako, di mapuputol ang mga sustento ninyo. Mabait ang aking employer. Matagal-tagal na din sa kanila. Kaya sila lahat ang bahala sa mga bayarin ko, anak. May sakit ako, alam kong bago mo mabasa ito, ako ay nakauwi na at nakaburol na. Ngunit sa aking pag-uwi, masdan mo ang mukhang ito at mga ngiti sa labi na nagsasabing, Diyos ko, salamat po. Nakauwi din ako. Sa matagal na panahon na pakipagsapalaran ay nakauwi din ako, pantaya ang mga paang ito na uuwi. Di ko man may lakad, di ko man lang masisilayan ang ganda ng aking pinanggalingan. Masaya naman ako, mayayakap nyo ako, damahin nyo ang hangin na dadapo sa inyo. Mga yakap ng paradabik sa mga anak ko, itaguyod nyo ang mga pamilya nyo sa mabuting paraan. Maging isang halimbawa ko sa inyo. Naghangad na maganda bukas, tumanda sa kalayuan. Ngayon gusto kong ipabatid sa inyo, walang pagsisisi sa lahat ang inyong tatay. Nagpapasalamat ako dahil lumaki kayong may direksyon. Itataguyod nyo mga pamilya ninyo, makontento sa anuman ang meron. Anak, hanggang dito lamang. Ako nga pala ay nagkasakit ng cancer, ngunit masaya akong mamaalam sa inyong lahat. Paalam, mahal na mahal ko kayo. Mga kwentong likha na nagpapaalaala sa ating lahat. Mga pangarap at naghangad ng bagong bukas. Kuya Manny Calpito, sana isa ito sa maabasa mo. Alay ko sa mga manggagawa, mabuhay ang lahat. Mabuhay ka sa iyong programa, malayang hapon po. Mga Kapilipino, yan po ang liham dito po sa ating Dear Kuya Manny Calpito portion. At bago tayo magpatuloy, mga Kapilipino at mga ka-OFW, narito muna ang station sa ID natin at isang paalaala. Operation Tulong USA. Hello, we are the Mom Group. After going through the consulting process with the Mom Group officials, we were very impressed, and we definitely feel after this process that we definitely come back for more years to come, because they're very professional here and the knowledge is more than an average accounting firm. Right now, actually, we are good with the IRS. Everything is perfect. I was like 2 years ago, or 3 years ago, when we just came, and we're done. That's perfect. So we are out of that with the IRS. And I'm still going to continue using their services because I'm happy about it. They have great service, and Marvin's great.
Operation Tulong USA. Balik tayo mga kapilipino sa ating pong home base, ang utusa.tv page. Ito ang pinaka-home base po natin. Titingnan natin ang mga notification dito at malalaman natin kung sino-sino mga narito. Babasahin ko yung mga pangalan. May notification si Porasya Brainless and two others, si Willie Luna Bakerbone, Florence Bangsoy, Evelyn Mangahas, Amalia Hernandez Kabuntukan, Ofelia Caupito, Jess Villarin Quijano, Benito E. Molino, at Benito E. Molino. Tingnan natin kung ano itong contributed news ni Benito Molino. Tingnan natin kung ano iyon nakalagay dito. Nasaan yung kanyang contributed news at makikita kung ito ay pwede natin i-play para sa ganun hindi ko makita. Okay. Ito, mining operations, ano kaya ito? Tignan natin kung mayroong sound dito o kaya ay okay. Well, bueno mga kapilipino, dahil sa ang ating oras ay oras na para manding ay ibahagi itong teka muna, basahin natin ito. Meron dito ngayong isang comment ni bagong nasaan ito? Congratulations Typo Ero sa sobrang tuwa. Congratulations Typo Error. Nasaan yun? Wow. Congratulations, ma'am. ABC, miss you na. Oh, okay. Alright. I-like natin lahat ito. Ilang-like ko na lang lahat ito bilang pagpapahalaga dito sa kanilang pag-uukol ng panahon para maglagay ng kanilang comment. Bueno mga kapilipino, antabayanan po ninyo sapagkat yung ating ipinangako na mga iba't ibang Hula Hoop Hall of Fame Award. Ang akala ni Serenas ay nakalimutan natin. Subalit, ang ating pong pag-uukol ng panahon para man din ipagkaloob itong Hall of Fame Hula Hoop Award ay inilaan po natin yung pinaka wall natin dyan na kung saan ilalagay yung kanilang mga certificate award. Pambihira kasi napakahirap kunin yung Hall of Fame. Dito sa ating hula hook portion ay mahigit ng 5 beses sila naging valedictorian. Kaya in-award natin ang Hall of Fame na dapat noong pang April 6 doon sa araw ng kanyang birthday. Pero hinintay ng inyong lingkod na matapos yung wall na kung saan natin isasabit yung kanilang mga Hall of Fame award certificate. Kaya kung nakikinig o nanonood si Serenas, nakauna-unahang Hall of Famer ng ating hula hoop, ay hindi ko nakakaligtaan. Sa halip ay tinapos muna namin yung wall na kung saan namin isasabit ang inyong mga certificate at doon i-display ang inyong mga awards. Dalawa na sila na umabot sa Hall of Fame. Si Serenas ang kauna-unahan at kamakailan lamang ay tumanggap din ng kaukulang award para may pagkaloob natin si Bakerbone. Kaya antabayanan po ninyo, mamaya lamang ay i-award po namin on the air sa pamamagitan ni Marvin Yumangabat, ang founder and president ng Dimam Group, dahil ang kampanyang ito ang numero 1 na nagpapatatag at sumusuporta sa Utusa.tv at ng Utusa Foundation Incorporated. Abangan po ninyo mga kapilipino at isusunod po natin yung awarding ng Hall of Fame Certificate of Award ni Serenas at Bakerbone. Antabayanan po ninyo. At pansamantala mga kapilipino, itong segment na ito ay nagpapaalam ang inyong lingkod.
at mag-iiwan ng pagkain kaisipan ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa, Kuya Manny Calpito po, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.